Hello mga kamoma, alam nyo ba kahapon muntik na akong ma-scam regarding sa BDO credit card. Ganito kasi yung nangyari, merong tumawag sa akin na from BDO at hindi ko alam kung anong reason bakit alam na alam nila yung regarding sa installment card ko. Tapos tinatanong nila ako na meron daw points yung installment card ko na hindi ko nalalaman. Tapos ipapa-increase din daw yung credit card limit ko, yung credit limit ko. So, ayun. Tas ako, nag-oo naman ako. Tapos, ayun nga, sobrang nagpasalamat ako ganun na hindi ko pala alam na meron daw pala akong points sa aking installment card. Tapos, sinabihan ko sila na yung installment card ng BDO ay wala po yan siyang points. Sabi nila meron daw, hindi ko lang daw alam. Tapos, tinatanong nila ako kung saan ko ba daw ipapadeliver yung bagong credit card ko. Sabi ko sa home address na lang po. At sabi ko ipapadeliver ko na lang po sa home address ang aking credit card. So sabi nila magiging deactive na daw yung old na credit card ko kasi nga ipapadeliver yun. So, ayun, syempre paniwalang paniwala ko the way sila na mag-talk, napaka-professional. Sobrang professional talaga nila, hindi mo talaga malalaman na ganun yung nangyayari. Tapos yun, saan ba daw, dapat daw yung points ko daw i-convert into cash. So, yung points ko daw is magiging 9,000 pesos. Dahil nga, 9,000 na daw kasi yung points na nakukuha ko sa aking installment card. So, napaisip ako, wala naman talagang points yung installment card ko except lang siguro kung yung BDO credit card, ganun. Kaya ayun. So sabi nila, ipapasok daw nila sa debit card ko or savings account kung meron ba daw akong savings account or debit card sa BDO. Nag-oo naman ako. So ayun, tinatanong lang nila kung ano yung last digit number. Sinabi ko naman. Tapos doon na ako nagtaka mga kamoma dahil sinabihan na nila ako na ano ba daw, gumagamit ba daw ako ng online banking? Sabi ko opo. Tapos sabi nila, dalawang babae yung tumawag sa akin, then pinatransfer dun sa isang babae. So sabi niya, pwede ba daw hingiin yung username? So ayun, username, dun na ako nagtaka. Sabi ko, ha, bakit username ko ang hihingiin nyo? Tapos meron daw isa-send na code. Ayan, pagdating sa code, alam na alam ko na yan. Tapos yun, kinabahan na ako. Sabi ko, parang iba na tong kausap ko Kaya, ayun mga kamoma, ay sabi ko, sorry, hindi ko ibibigay sa inyo ang aking username dahil never yan nahingiin ng taga-bank talaga. Kaya sinabihan ko sila na scammer kayo. So sabi niya hindi daw sila scammer, magi-email na lang daw. Sabi ko sige, magi-email na lang kayo. Pero sabi ko, yung mga ganyan, sabi ko, scammer yan. Kaya yun, pinatayan ko na sila ng phone. Tapos, ewan ko ba, kinabahan ako, nanginginig ako kasi lagi na lang talaga ako nabibiktima ng mga scam na yan mga kamoma. Tapos, kaninang umaga, ayun, parang gumuho yung mundo ko, naiiyak na ako. Kasi nga, nung binuksan ko yung account ko, so, naka-refresh. And, hindi ko na makita doon yung amount na nasa account ko. Kasi yung nasa account ko, yun yung mga, nandun kasi napapasok yung mga pinambayad ng mga client ko, mga kamuma. Kaya, so, merong konting pera, may laman. Kahit sabihin mo na konting pera, sobrang importante pa rin yun. Sa panahon ngayon, ang hirap kaya kumita ng pera. Kaya, parang naiiyak na ako dahil nga hindi ko na nakita yung laman ng account ko. So yun, sobrang kinakabahan ako. Kaya umalis ako mga kamoma, tapos chinek ko sa card, sa ATM machine yung aking debit card. Tapos yun, sobrang kaba ng dibdib ko, but thanks God dahil nga hindi nila na-open, hindi nila nabuksan since hindi ko naman sinabi yung username ko at wala din akong binigay sa kanila na password or ATP. Kaya, ayun, winidraw ko kaagad yung laman ng account ko for safety purposes. Alam mo, parang gumuho yung mundo ko ngayong umaga. Bakit ganun? Paano ba nila nalaman? Saan ba nila nakukuha yung mga details? Kasi yung boses nila halos same lang din sa mga boses kapag ka merong tumatawag sa akin na from bank or kapag ako yung tumatawag.
sa customer service. Parang same talaga yung voice nila, napaka-professional mga kamuma. Kaya ayan, sa may mga BDO account, sa may mga BDO debit card savings account, mag-iingat po tayo kapag may tumatawag sa atin, lalo na yung mga ganyang senaryo na hihingiin yung username. Never talaga, kahit sabihin na natin yung username, wag na wag talaga natin ibigay, wag nyo talagang ibigay. Kasi nung last time, muntik na rin ako mabiktima yung automatic na pag-withdraw ng 25K. Buti na lang yung account ko hindi umabot ng 25K yung laman ng account ko. Kaya na-shock ako dahil 4 na text yung na-receive ko na insufficient yung laman. Kaya hindi ako nasali dun sa mga na biktima. So nakakatakot, hindi mo na alam, parang natatakot ka na tuloy, na iniisip mo baka hindi na safe yung debit card mo, baka hindi na safe yung account mo, kasi paano ba nila nalalaman yung ganun? Grabe talaga yung mga scammer, lahat talaga gagawin ng mga tamad na yan. Kaya now, naintindihan ko na kung bakit sobrang daming nai-scam. Kapag hindi po tayo marunong mag-ingat, so wala. Kaya lagi nating tatandaan na never talaga na ibigay ang ating username, ang ating password. Dahil kahit kailan hindi talaga yan hihingiin ng taga-bank mismo. Kaya mga kamuma, mag-ingat-ingat po tayo. Sobrang lesson learned din talaga sa akin ulit ito ngayon. Sobrang kinakabahan ako, kaya yun, withdraw ko na yung laman ng ATM ko kasi sobrang natatakot ako, kinakabahan ako, kasi if ever na makuha sa akin yun, wala akong makuhaan ng pangtapal. Yun yung mga pinambayad sa akin na ireremit ko din sa mga bank. Kaya kinakabahan ako mga kamuma, hindi ko alam kung anong safety na bank yung gagamitin, kasi halos may mga issue. Pero dobling ingat na lang tayo, lalo na dyan sa mga scammer na mahilig tumatawag. Kaya minsan halos parang ayoko na kasing sagutin kapag may mga tumatawag sa akin. Tsaka kaya yung iba nadadamay na lang din, 'di ba? Sobrang nakakatakot. So yun lang, mag-ingat lang po tayo.